Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, alam mo, lahat tayo ay may mga mabibigat na pinagdaraanan. Probably some of us ay nakaranas ng heartbreaks, failures, disappointments, nasirang tiwala, financial struggles. Merong nasa banig ng karamdaman or minsan yung iba ay nawala ng mahal sa buhay. At 'di ba yung iba diyan sunod-sunod pa at para bang nakakapagod. Para bang wala ka ng lakas na bumangon at ano pa ba ang purpose or direksyon ng buhay mo. Pero ngayong morning, kaagapay, may isa lang akong gustong i-remind sa'yo. Sa Diyos, laging may bagong simula. Sabi sa 2 Corinthians 5 verse 17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay na lumipas na, narito, ang lahat ay naging bago. Hindi sinabi ni Paul na magiging bagong-bago ka kung perfect ka muna, o kapag okay ka na, o kapag naayos mo lahat ng pagkakamali mo. Hindi! Ang sabi niya, kung nasa kay Kristo ka, bagong nilalang ka. So ayun na, period. Ibig sabihin, hindi nakabase sa performance mo ang new beginning mo. Nakabase ito sa ginawa ni Jesus para sa'yo. Pero paano nga ba tayo nagsisimula muli pagkatapos ng pagsubok? Okay let's walk through this gently, honestly, and very real. Una, magsisimula ka muli kapag tinanggap mo na hindi mo kayang mag-isa. Ito yung unang step sa bagong simula. Magkaroon tayo ng humility, and humility. Madalas kasi, nahihirapan tayo magsimula ulit kasi gusto nating ipakita kay Lord na, kaya ko pa to. Pero alam mo, hindi humihingi si God ng kayang-kaya mo. Ang hinahanap niya, yung puso, yung heart mo na marunong magpakumbaba. Sabi sa Psalm 34 verse 18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Inilalapit ni Lord ang sarili niya sa mga wasak, sa mga durog, hindi sa mga nagmamarunong or mga paladesisyon. Lumalapit siya sa mga pagod, hindi sa nagpapanggap na malakas. Sa mga umiiyak, hindi sa nag-e-explain na okay sila. Ang pagsisimula ulit ay hindi nagsisimula sa lakas mo, kundi sa pag-amin na kailangan mo si Lord. Pangalawa, magsimula kang muli kapag natutunan mong bitawan ang bigat. May mga pagsubok na kayang lampasan, pero may mga bigat na hindi dapat bitbitin. Minsan kaya hindi tayo nakaka-move on kasi hindi natin binibitawan. Bit-bit natin yung guilt. Bit-bit yung shame. Bit-bit yung sana hindi ko ginawa. Bit-bit yung sana hindi nangyari. At nariyan pa yung bit-bit ng expectation at past failures. Sabi sa Isaiah 43 verses 18 and 19, forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Hindi ibig sabihin i-deny ang past. Ibig sabihin, huwag mo nang gawing tahanan ang nakaraan. Huwag ka nang mag-staycation dyan. Move on na. Hindi ka tinawag ni Lord para doon. Kapag iniwan mo sa paanan ni Jesus ang mga bigat, doon magsimulang maging magaan ang puso mo. At doon mo makikita ang bagong ginawa niya. Pangatlo, magsisimula kang muli kapag hinayaan mong hilumin ka ni Lord. Remember, healing takes time. At marahil may mga sugat ka na hindi pa nakikita ng iba. Yung disappointments,
Yung takot, yung naputol na pangarap, yung nawalang relationship, yung trabaho na hindi ka natuloy, lahat yan nagiiwan ng marka. Pero ang maganda kay God, He heals slowly, gently, and faithfully. Sabi pa sa Psalm 147 verse 3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nanghusga, hindi siya nagtataboy, pero kailangan mo lang payagan siya. Kailangan mong ilapit ang sugat mo sa Kanya. Kailangan mong tanggapin na siya ang mag-aalaga ng nawasak at nadurog mong puso. At alam mo kung bakit ang healing ay parte ng bagong simula? Kasi hindi ka maaaring pumasok sa bagong season ng dalangin na dala mo pa rin ang sugat ng lumang panahon o nung nakaraan. Pang-apat, magsisimula kang muli kapag naniwala ka na inihanda ni Lord ang para sa'yo. Ito ang malaking problema minsan. Hindi tayo nagsisimula ulit kasi iniisip natin wala nang magandang mangyayari, wala nang magandang plano, or hanggang dito na lang ako, or hindi ko na kayang mabawi ang lahat. Pero tandaan mo, ito yung promise ni Lord sa Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Hindi to cliche, hindi to generic, hindi to inspirational quote. Ito yung character ni God. May plano siya na hindi mo nakikita. May inaayos siya kahit tahimik lang. May binubuo siya kahit parehong magulo ang sitwasyon mo ngayon. At yung beauty dito, hindi ka magsimulang muli dahil magaling ka. Magsisimula kang muli dahil tapat ang Panginoon sa buhay mo. At panglima, magsisimula kang muli kapag nagdesisyon kang lumakad kasama ang Panginoon araw-araw. Hindi event ang new beginning. Proseso ito. Hindi siya parang switch off ngayon tapos kinabukasan on na ulit. Hindi New beginning is a daily decision. Na piliin si Jesus, na piliing sumuko, na piliin ang faith over fear, na piliin ang direksyon over confusion, na piliin ang kapayapaan kesa magpanik. Sabi pa sa Lamentations 3 verses 22 and 23, His mercies are new every morning. Hindi once a month, hindi kapag okay ka lang, hindi kapag okay na feel mo lang mag-pray. Remember, every morning, ibig sabihin may panibagong simula araw-araw. Kahit kahapon, puno ng mali. Kahit kagabi na puno ng iyak. Kahit kanina lang na pagod ka. Every morning, may invitation si Lord. Anak, start again with me. So, how do we start again after trials? Simple lang. By going back to Jesus, the one who make all things new. Hindi natin kayang buuin ang sarili nating buhay, pero kaya niya. Kaya niya tayong itayo, kaya niya tayong bigyan ng renewal, kaya niya tayong gawing bagong nilalang inside and out. Kaya kaagapay, let's pray. Our Heavenly Father, salamat po dahil Ikaw ang Diyos ng new beginnings. Salamat sa mercy, salamat sa biyaya, at salamat sa lakas na ibinibigay mo po araw-araw. Salamat po dahil nakikinig ka despite sa mga pagod po namin, kahit sugatan kami, kahit ang hirap-hirap magsimula. Lord, embrace us. Remind us also, Lord, na sa iyo, walang hopeless case. You make all things new. Lord, salamat po sa bagong simula at sa lakas na ibinibigay mo. Teach us na magtiwala po, na humawak sa iyong salita at lumakad muli kasama mo. This is our prayer sa matamis mong pangalan. Amen and amen. Kaagapay, napakagandang reminder ng ating naging devotion this morning. If you want to begin again,
begin again with Jesus. Isama mo ang Panginoon sa journey mo. Kaya kagapay, ngayong Kapaskuhan, binabati kita ng Merry, Merry, Merry Christmas. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia. At ito po ang programang Unang Salmo. Sana madami kang naging learning at madami kang naranasan sa mga sandaling ito. At kung may mga comment ka, natutunan, i-comment mo na yan sa atin ongoing streaming sa Facebook at sa YouTube. Magkarinigan po muli tayo sa susunod na episode ng ating program. Let me remind you, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka kaagapay. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng 1,100 ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalain nawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Iyong napakinggan ang Unang Salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.